Pagkatapos nating puntahan ang Kapurpurawan Rock Formation, ay sumaglit muna tayo dito sa mga Bangi Windmills bago dumiretso sa ating next na destinasyon. Shot on Insta360 Expo. This video is sponsored by Para sa ating kasunod na destinasyon, nandito naman tayo sa Patapat Viaduct sa bayan ng Pagudpod, Ilocos Norte. Ang Patapat Viaduct ay isang kalsadang matatagpuan sa baybayin ng Pagudpod, Ilocos Norte na kumokonekta sa bayan ng Pagudpod at mga karatig bayan. Kilala ito bilang isang nakaangat na kalsada na dumadaan sa mataas na bangin at nag-aalok ng kahanga-hangang tanawin ng dagat at mga bundok. Itinatag noong dekada 80. Ang Patapat Viaduct ay isang mahalagang bahagi ng infrastruktura ng Hilagang Luzon na nagbibigay daan para sa mabilis na pagbiyahe sa mga lugar na mahirap marating. Ang viaduct ay nagbibigay din ng magandang tanawin sa mga manlalakbay, kaya't isa itong tanyag na destinasyon para sa mga turista. Sa kabuuan, ang Patapat Viaduct ay hindi lamang isang infrastruktura, kundi isa ring simbolo ng kahusayan at inobasyon sa larangan ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas. Hello guys! Ngayon sumaglit naman tayo dito sa isa din sa pinupuntahan. Nga mga turista pag napunta sa Ilocos Norte, ito ang Bantay Abot Cave. Ang Bantay Abot Cave ay isa sa mga kilalang natural na attraction sa Pagudpod, Ilocos Norte. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito tunay na kuweba, kundi isang malaking rock formation na may butas sa gitna. Parang arko kaya tinawag na Bantay Abot, na sa Ilocano ay nangangahulugang bundok na may butas.
Mula sa loob ng arko, matatanaw ang asul na tubig ng South China Sea na nagbibigay ng perpektong backdrop para sa mga larawan. Bumaba ka dito, Inay. Don't forget to like, share, and subscribe. Ang inyong nakikita sa bandang kaliwa ay ang Hanas Beach Resort and Convention Center. Noon ay kilala bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa Hilagang Luzon. Matatagpuan ito sa Blue Lagoon at kilala sa mga kakaibang amenities tulad ng zipline sa ibabaw ng tubig, mga temang estatwa at iba't ibang water activities. Sa kasamaang palad, ang resort ay kasalukuyang abandonado at hindi na aktibo. Ayon sa mga ulat, noong 2018 ay inutusan ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang demolisyon ng ilang estruktura sa mga resort sa Pagudpod, kabilang ang Hanas Beach Resort. Dagdag pa rito, pumanaw ang may-ari nitong si Colonel Ricardo Nolasco Jr. na nagdulot ng higit pang hamon sa operasyon ng resort. Andito na tayo sa Blue Lagoon. Ang Blue Lagoon ay kilala rin bilang Maira-Ira Beach o Malingay Cove. Ang baybayin ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at dramatikong bangin na nagbibigay ng nakakamanghang tanawin at isang perpektong lugar para magpahinga. At ang pinakamainam na gawin sa napakagandang tanawing kagaya nito ay wala nang iba kundi kumain!